What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video, mga kuys, mga gayas. Naku po, aminado naman pala noon, bakit ngayon biglang nagsimang sila, mga kuys, mga gayas. Bigyan mag-love shoutout po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without a further ado, let's begin. Okay? Kayo na po humusga kung sino pong taksel, kung sino po talaga yung nagsasabi ng buong katotohanan, mga kuys, mga gayas. Na ayan po, aminado naman pala noon at puring-puri kay Yorme Isko Moreno. Pero bakit ngayon nagsimang-simang ng mga yan, mga kuys? Ha? Bakit biglang sumimang? Ito po. Last question. Marami pong binato ng mga batikos kay Mayor Isko ngayon about the infrastructure and most recently yung pagbebenta po ng Divisoria Public Market. Can we ask you for your take? Take note, noon po noong panay papalakpak sila kay Yorme Isko Moreno. Panay puri, panay hanga nila kay Yorme Isko Moreno. At kasunod niyan, yung ngayon na po ang kanilang mga paratang kay Yorme Isko Moreno. Wow, ayos. This. Medyo mahaba-haba po. Pero if you have the time, para once and for all po, masettle na rin po. Let me start with the loans. Okay. Ang sinasabi po nila, ang pamahalaan lungsod ng Maynila ay may pagkakautang na 25 billion. Hindi po totoo yun. Okay. Ang lungsod ng Maynila po ay may net borrowing capacity. Take note. Hindi po daw totoo yun. Take note. Sabihin po, pwede po tayo umutang according sa Department of Finance ng hanggang 25 billion. Pero hindi po tayo umutang ng 25 billion. Okay. Yun po yung malaking pagkakaiba na po. Pero pwede po tayo umutang kasi maganda po ngayon ng financial status ng City of Manila eh. Pwede tayo umutang hanggang 25 billion pero hindi po tayo umutang ng 25 billion. Noong Gumanda ang status ng City of Manila dahil kay Yorme Isko Moreno. Palakpakan. 2019 po, tayo po ay umutang ng 5 billion. Okay. Saan po napunta ito? Sa pagpapatayo po ng Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Hospital ng Maynila, at ang rehabilitation po ng Manila City. So, yun po yung 5 billion. That was 2019. Pagdating po ng 2020, pinahiram po ulit tayo ng 10 billion. Okay. Saan naman po napunta yung 10 billion? Yung 10 billion po napunta sa tatlong eskwelahan. Yung Albert Elementary School, Rosauro Almario, and the Manila Science High School. Yung pagpapagawa po ng tatlong eskwelahan. And 3 more pabahay projects. San Lazaro Residences, San Sebastian, and Pedro Hill. 10 billion po. So in total, 15 billion. Okay. Nagamit na ho ba natin yung 10 billion na yon? Actual na ho ba nating nautang? Hindi po. Sa ngayon po, ang nauutang pa lang po natin in total is 4.7 billion. Yun pa lang pong actual nating nahihiram out of the 15 billion na pwede nating hiramin. Okay. Bakit po ganon? Kasi po, there is such a thing as progressive billing. Kung ano lang po yung natapos, yun lang po ang babayaran. Yun lang po ang po pwedeng ibayad ng bangko dun sa gumagawa. Okay. So, in other words po, ang actual pa lang pong nahihiram ng pamahalaan lungsod ng Maynila ay nasa, 4.5 billion. Out of the 15 billion na po pwede po nating hiramin. Okay, o actual natin pong niloan. 4.5 billion pa lang po. They can always check the records. I can give it to them. Diba? Yun pong 5 billion, payable po yan in 20 years.
Okay, payable in 20 years. Yung 10 billion po, payable in 15 years. At a very small interest lang po, ranging from 3.5 to 3.9%. Tatanungin O si mga quiz, mga gayas. O si malamumay magsalita noon. Hindi malulugang karayo. Ayan, pinagtanggol pa niya yung about sa utang na yan, ha? Kasi may logic, mga quiz, mga gayas. Logic ng political, mga quiz, mga gayas. Noon, pinagtanggol si Yormes Comerino dahil alam niyo naman, marami pong bumabatikos noon sa presidential election kay Yormes Comerino dahil sa mga utang na yan. Pinagtanggol niya. Ngayon, anyari ate. O bakit ikaw na mismo ang tumiraw tungkol sa utang na iyan na ikaw naman po nag-aproba yan? Aprobado mo ang lahat ng mga programa ni Yormes Comerino at kasama ka sa mga utang na yan. Kasama ka sa lahat ng mga plano ni Yormes Comerino. Bakit nag-inauguration ka sa mga pabahay ni Yormes Comerino? Pabahay nyo. Bakit ni isang papasasalamat? O credit kay Yormes Comerino, hindi mo nagawa, ate. Hindi mo nagawa. So ngayon, ayan na, yung binabato mo kay Yormes Comerino, na panay tanggol mo noon. Saan ang taxi? po ninyo, saan po natin makukuha ang pambayad? Sure naman po ako, yun naman po ang susunod na itatanong. Para po sa kaalaman ng lahat, napakaganda po ng financial status po ng Manila. Why? Because bumalik na po ang tiwala ng mga businesses sa atin because we are very transparent. In fact, maganda po ang pasok ng revenue sa atin dahil very efficient po ang ating revenue collection. Meron na po tayong, makikita po yan online, yung Go Manila app po, doon po pumapasok lahat. So, I can honestly say siguro, kung meron man pong very minimal po yung sinasabi nilang, alam niyo na po yun. Very minimal na po yan because online na po ang transaction. So, lahat po ng kailangan pumasok sa Maynila, papasok sa Maynila. That is one source na pwede po nating yung tax and revenue collection po ng Manila. The second one is, because of the Mandanas ruling, yung ira po ng ayan naman pala yung Mandanas ruling Tapos ngayon, sinabi mo hindi ka nakakagawa ng mga project dahil nahirapan ang City of Maynila sa pagbayad ng utang. Di mo binanggit ngayon yung Mandanas ruling na which is nasa batas po natin, sa ligang batas na yung 40% na kita o IRA, internal revenue allotment ng isang syudad ay maibabalik po ito yung 40%. Siguro I think na abot sa 3 billion o 4 billion yung IRA dyan sa City of Manila, mga kuys, mga kayas. Kasi yan sa mga kapanahunan na yan yung kapanahunan ni Yormes Comerino, 22 to mga kuys, mga kayas. Bakit hindi sila nahirapan noon, mga kuys? So ngayon, hirap na daw sila. Ang layo po sa sinasabi niya noon at sa ngayon, mga kuys, mga gayas. See? Maynila na dagdagan. So from 3.7 billion, 4.9 billion na po ang IRA na pumapasok sa Maynila. 1.2 billion po ang nadagdag sa atin. So yung 1.2 billion na po na yon, pwede rin pundong kunin yung pabayad po ng take note sa kapanahonan pa yan ni Yormes Comerino, ha? Sabi nga, pwede naman pala doon kukunin yung pambayad. Kung sino yung nakapanood sa recently video natin na pwede talaga doon kukunin yung interest at saka kapital na ipangbayad doon sa inutang nila sa bangko ng gobyerno, which is Land Bank, mga kuys, mga gayas. Yan po yung paliwanag ni ate noon. Pero ngayon, paliwas na po. Anyari? Atin pong loan. In fact, kahit po magbayad po tayo, malaki pa rin po ang natitira kasi ang computation po natin nasa mga 700 to 800 million lang po ang ibabayad natin yearly doon po sa inutang natin.
700 million to 800 million lamang yearly ang may babayad sa mga utang na sinasabi niya na 17.8 o 0.5 billion mga kois mga kaya. 700 to 800 million lang po buwan-buwan. So, palakpakan. So ngayon, grabe yung iyak na iyak mo. So, kung isipin natin mga kois mga guys, hindi masyadong naapektuhan yung era ng City of Manila dahil doon kukunin sa Mandanas ruling na yung 30% na maibalik sa isang syudad mga kois mga gayas. O, sa ngayon, hindi na niya po ito na kwento, itong Mandanas ruling. Basta sinasabi lang niya, nahirapan siyang magpagawa ng mga proyekto. Wala naman talagang nagawa Kaya yung binabanat lang yung utang kasi walang nagawa Kung gusto, may maraming paraan po. Kung ayaw maraming dahilan Will leave around 500 million pa po na pwede pa po rin natin gamitin sa kahit ano pa pong proyekto na pag-iisipan po ng lungsod ng Maynila. So, dapat po sana lagi lang, ang akin lang po sana, fact check po tayo. 25 billion po ang pwede nating hiramin. Ang actual po nating... Fact check po muna tayo. Bakit ngayon hindi mo na na-fact check? Muntik ka na fa. Malamuntik na F Buti fact check pa yan Muntik na F F check. Naku po. Mahirap yun. Delikado tayo doon. Ang actual pong pinahiram sa atin is 15 billion. Pero ang actual po, pinaka-actual na nahiram pa lang natin ngayon is nasa 4.5 billion pa lang po. Yun po. That's very clear. Opo. Sana po, yan na po yung end nung issue po na yan. Kasi it's... Nakakatawa, diba? Sana po, yan na po yung end ng issue na yan. Bakit ngayon ikaw naman gumagawa ng issue na iyan? Mga kuis mga gayas, kung gaano po sila kasimang, sana po na po yung issue na iyan. Pero ngayon siya na pong gumagawa ng issue na iyan. Fact check daw. It's nakakalungkot po. Nakikita naman po ng mga batang Maynila lahat ng infrastructure. And one more thing po, yung utang po na ginawa natin sa mga bangko, yung mga banking institutions po, hindi po pwedeng magpautang sa atin na ipambibigay lang natin na ayuda. Hindi po. Dapat po may concrete silang nakikita. So lahat po yan ng atin pong inutang goes to infrastructure program, yung may nakikita po kayo. Kasi gaya nga po ng sabi ko, progressive billing po yan Kung ano lang po yung nakikita na gawa na, yun lang po ang babayaran ng bangko. So in other words po, halimbawa, ito lang naman po natapos and ito lang po ang amount. Mga kois, mga gayas. Kaya po talaga wala silang issue na korupsyon kay Romisco Moreno. Bakit? Kasi mismo yung bangko magbabayad taon-taon o buwan-buwan, depende kung ilan na pong porsyento yung natapos sa mga pabahay, kondo, paaralan, ospital ni Yorme Isko Moreno. So, ibig sabihin, hindi po dumadaan yung pira dyan sa City of Manila kasi mismo na ang bangko ang magbayad sa kontraktor kung sino yung nakakontrata sa mga pabahay na iyan, paaralan o ospital. Klarong-klaro. Na nagamit, yun lang po ang babayaran ng bangko, yun lang po ang magiging utang natin. Opo, yun po yun. Mahihirapan. Ang ngayon lang po talagang gusto ko mairaos. So, noon yan. Iba na ngayon. Bakit panipukol na siya sa utang? Biruin mo, siya na nagsabi, sana noon, sabi niya noon, sana end na po sa issue ng utang na yan. So ngayon, siya nang po gumagawa ng issue. O sinong simang? Sinong taksil? Gagawa-gawa ng issue na alam naman po pala niya, o para bang, sinasabi niya, para bang kinakausap yung sarili niya, na nasagutan niya noon mga quiz. Ang hirap intindihin. Kasi napakabigat po niyan Hanggang 2044 pa ho kami magbabayad kung pinabayaan po namin yan. Isipin nyo,
baka wala na po kami sa lungsod ng Maynila. No? 9 na taon ako, 9 na taon si Yul. Wow. Grabe yung pangarap Suntok sa buwan. Nag-gets mo ba yung sinasabi niyang 9 na taon siya, 9 na taon daw si Yul? Hanggang 3 taon na lang po kayo. Hanggang this year lang po. Kasi yung ibig niya sabihin na 9 years, yan yung 3 termino Kung mananalo sila. Kung mananalo. Ambitious ang mga sigang. Ambitious. Nabuhay si Babalo nakakagigil daw Nag-ilusyon na sila. Hallucinate ng siyang panataon. Wow! Babalo ka siya? Lasman bunga nga mo, Kung bibilangin niyo po yan, lagpas-lagpas po, 2044 pa ho kami matatapos. Ganun po kalaki ang obligasyon natin. Dangan nga lang, napakadami po siguro para kayanin po ng City of Manila. Ang sa akin po kasi is, halimbawa po, nagpatayo po tayo ng pabahay. Okay. Pag natayo na ho yan, tingnan ho natin yung proof of concept. Ibig sabihin, halimbawa, ilan ho ba ang makikinabang sa isang pabahay na ito? Sa condominium po, nasa 200 plus, almost 300 families po ang nakinabang. Marami pa pong naiwan. Ayan. Siya na kumontra sa mga kapanahunan noong sang-ayon pong mga yan, mga simang yan. Kinontra na niya ngayon. Mismo project yan nila. Siya mismo ang nagkontra. At wag ka, siya pang nag-aproba. Sila ba ay willing na magbayad buwan-buwan dun po sa kanilang obligasyon naman pagbalik sa city? Okay. Kapag okay po, may proof na ho kayo ng konsepto, then we can build another one. Okay. Eskwelahan, napakaganda din po. 10-story. 10-story po ang eskwelahan. Kaya lang, sobra-sobra po sa dami lang na mag-aaral sa Kasi kita nyo mga course, mga kayas. Diyan mo makikita yung isang leader na walang vision sa mga paparating. Bakit? Hindi ba araw-araw nagtataasan yung population natin? Hindi ba araw-araw na dumadami yung mga estudyante natin? Yung ibang lugar nga, nagsisiksika na nga sa isang silid, aabot pa to 60 to 50 na mga estudyante. Ganun po kagaling ang ating buting Yormes Comoron. Ayaw niya po yung mangyayari dyan sa City of Manila na magaya sa ibang lugar na magsisiksikan yung mga estudyante, mga kois. Pero wag kayong mga paralan na yan, fully air condition yan para pong private style yan, mga kois na. Lugar. So, tapos nagtayo tayo, 4 agad. Okay. Kaya ba ng lungsod, gugulan to, bigyan ng pondo nang hindi tayo nanghihiram? 1, 2, 3, 4. 4 na housing projects. Magaganda po lahat. Okay. 4 na eskwelahan. Magaganda po lahat. Hospital ng Maynila. Maganda po. Manila Zoo. Maganda po. Baseco Hospital. Maganda po kung mabubuksan namin. Okay. Napakarami pong sabay-sabay na hindi naman po kayang tustusan ng lungsod. Si mga kois, mga gayas. Noon, kayang-kaya. Abot na 700 million o 800 million. Wow. Ngayon, si Mang hindi na daw kaya. Ang dulo kausap nito, mga kois, mga gayas. So, hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan, mga kois, mga gayas. Yung credibilidad nila, wala, bagsak, mga kois, mga gayas. Yung credibility ng isang leader. Pag ganyan, pabago-bago yung kanyang mga sinasabi, nga.
Sino nga? Siyempre, yung taong bayan, yung kanyang constituent, mga course, mga gayas. Ang ginagamit, yung pondong meron lang kami. Maari naman po tayo magpatayo pa isa-isa o kahit dalawa. Pero napakarami po. Doon po napunta yung hiniram natin. Para po bang, hindi pinag-isipan, bahala na si Batman. Parang pagkatapos na lahat. Hindi, lumalabas po sa mga napapanood ko, sa mga vloggers. Kasi ang nakikita yung mga nakaraang, yung mga projects na magaganda, ganito, ganon. Tapos ngayon parang walang nagagawa. Parang hindi nila alam na may binabayarang utang. Magaganda naman po talaga. Oo nga. Maganda naman po talaga. Dangan nga lamang po, una-una, kung mapapansin po nyo, yun ho kasi medyo nahihirapan po kami ni... Kita nyo yung video natin, mga course, mga gayas. Napapansin nyo. Nung unang video noon, panay puri siya. So, siya lang din yung sumalungat ngayon o siya lang din yung sumasagot o nang nagtatanong, mga course, mga gayas. Tapos mangdadamay pa siya ng ibang tao. Ayos Vice Mayor Yul. Noon pong itinatayo po ito, panahon ng pandemic, ang mga tao po nakatuon lang sa social media. Masyadong malaki. Wala ho silang panahon para lumabas. Okay? Gawin yung kanilang regular na gawain. Pagpasok po ng administrasyon namin ni Vice Yul, balik na po tayo sa regular programming natin. Hindi na po nakatutok ang mga tao sa social media. Sige. Palagay na natin na hindi nakatutok. Ano naman pong tututukan ng mga vlogger dyan sa City of Manila? Hindi nga kayo halos makita. Ha? Matututukan lang ng isang vloggers kung mayroon po kayong ginagawa dyan ng mga proyekto, mga programa. Anong ginawa niyo? Binalit niyo nga mga programa ni Yorme Isko Moreno. Ano? Ensure, wala. Yung pakik, wala na. Yung mga lula't lolo natin, nagre-reklamo na, nag-iiyakan na. Ano iba vlog sa mga vloggers niyan? Sabihin, pinawawa na ni Mayora yung mga Manilinyo, ganon? Ganon ba? Gusto nilang marinig? Ha? Ayos Kaya po hindi nila nakikita yung mga nabanggit ko kanina. In fact, patapos na nga po sila eh. Hindi po nako-consider yung mga pinatayo naman po namin using yung funds. Bakit hindi nakikita? Nakikita namin noon palagi mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno sa kanyang Facebook page. Ang tanong, di ba may Facebook page ka? Di ba may Facebook page ka? Bakit hindi namin doon makita? Na meron ang city na hindi namin kailangang manghiram. Salamat po. Thank you very much, Ludi. Napita ko po si Berlin. Mukhang may follow-up yata tungkol doon. Berlin? Good morning, Mayor Berlin Ruiz po. Dinaming po lang namin kasi may nagsasabi yung bang naibang utang ng past administration is 17B. May nagsasabi naman po na 18. Ano po ba ang ano ron? 17.8 billion. Meron naman po, ito pwede ko naman ibigay ito sa inyo. 17.8 billion po ang utang natin. Ay, ito pala yung nabayaran na, sorry. Ito po, nasa gilid po, yung hiniram sa specific na banking institution. At nandito naman po. At kung magkano na po ang nabayaran at kung saan po. Meron naman pong kopya dito eh. Sabi po ba na naapektuhan ng mga programa ng city government dahil sa laki ng utang? Parang na-overwhelm tayo sa laki ng utang. Totoo naman po. Klaro ha, yung pagsisinungaling niya, klaro. Kasi nung unang video, sinasabi niya hindi maapektuhan sa 700 or 800 million
may sobra pa nga na 500 million at pwede pa daw itong gamitin. Ngayon, ang sagot niya, apektado na daw. Yun yung mga calls mga guys. Irrelevant. Nonsense, kumbaga. Medyo naapektuhan po, pero So ito, taliwas na po sa mga pinagsasabi ni Mayora noon. Sabi niya, binubuno ng bawat taxpayer at residente ng Manila ang pagbabayad ng higanteng utang na iyan na walang pakundangang ipinasa sa ate ni Francisco Dumaguso. Isinadlak niya ang lungsod sa mas kakaunting gamot, mas kaunting education allowance, mas kaunting tuition subsidy at mas kaunting seniors allowance. Hindi niya iniisip ang mga Manileño nung umutang siya ng 17.8 billion sa mga bangko. Ang mahalaga sa kanya noon ay may maipagmayabang siya para sa kanyang ambisyong maging isang presidente. Ayon po yan kay Mayora Doktora Hani Lacuna. Wow, palakpakan! At marami pa pong patutsada si Mayora kay Hermesco Moreno. Ayan o. We are boosting the empty accomplishments, balloons filled by Dumaguso, Igos, troll farms, and ignorant buzzers, bridges. Ayan. Ito yung sinasabi niya nung kumpara ngayon noon at ngayon mga kois ha. Yung laki ng utang ng Manila, di man lang kayang tustusan ang pundong meron lamang kami. Napakaraming sabay-sabay na naging infra dati, kaya naapektuhan naman ang kapasidad ng lungsod na tugunan ang mga pangailangan ngayon. Kung wala sana tayong obligasyon ganyang kalaki, mas marami sana tayong tulong na maibibigay sa Manileño. Napakataliwas po sa mga sinasabi niya noon at ngayon mga kuis. Kasi mga kuis mga guys, kayo na po ang umusga kung sino po ang simang, sino ang taksil, at sino yung mapanira. Si Yorme ba o si Halako na mga boys mga guys? Yung credibility niya sa mga opinion niya o pinagsasabi niya noon at ngayon, napaka-opposite. Irrelevant, nonsense mga boys. Siguro I think because of the politics mga kuis magayas, kaya gumagawa po siya ng kaparaanan para kumapit na parang tuko lamang kahit ayaw na ng taong bayan sa kanya. Ang ating buting Yormesco Moreno consistent. Buting Yormesco Moreno consistent sa kanyang lahat ng mga sinasabi mula noon hanggang ngayon. Kaya lang sa puso niya ang mga batang Manileño, mga batang Manila, wala nang iba. Mga kuis. Ngayon, balik komento ng iyong opinion o reaksyon sa comment section ng ating video kung sino ang simang, kung sino ang taksel, kung sino yung hindi nagsasabi ng buong katotohanan, mga kuis, mga guys. So for now, I'm God Manila, God first, God bless all, peace, bye-bye. Kung bago lang po kayo, like, share, and subscribe. May gamig love shoutout po sa ating lahat. Pag-isuporta po ni Mama Itzy, KTV Pilipinas at Kuya Machu TV.